Breaking news, unang naitala na merong 13 kumpirmadong nasawi sa isinagawang malaking airstrike ng United States of America sa militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. At lumipas lamang ang ilang oras, nadagdagan pa ito at umakyat na sa 31. Pero ngayong araw na ito mga kaibigan, sa pinakabagong ulat, umabot na ito sa 53. Pero hindi na nahimik ang pamunuan ng Houthis. Meron itong ginawa. Maging ang Iran ay sumali na rin mga mahal kong kaibigan. Ano ang ginawa ng Houthis? Ano ang sinabi ng Iran? At ano ang ipinangako ng United States of America? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay March 17, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa maiinit na tagpo sa Middle East sa pagitan ng United States of America at ng Houthis at ng Iran at maging ang Israel at Egypt mga kaibigan ay nadadamay sa kaguluhang ito. Kahapon hanggang ngayon mga kaibigan, tila gera nang sumabog ang balita na kung saan ang United States of America ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa Houthis ng Yemen. Ang unang tala ng mga nasawi sa naturang airstrike ng United States of America ay umabot lamang ito ng 13. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, naging 31 ito at kanina lamang mga kaibigan, umabot na ito sa 53. Dati nang nagbigay ng pahayag ang Health Department ng Yemen na ang numbers ng mga kumpirmadong nasawi, napakalaki ang possibility na ito ay aakyat pa dahil marami ang mga taong sugatan na isinugod sa pagamutan at ang kanilang mga sugat ay malubha. Dagdag pa ng Health Department ng Yemen na ang pinakabagong tala ng 53, aakyat pa raw ito sapagat napakarami pa ang mga sugatan at ang iba ay nag-aagaw buhay. Kinundina ng United Nations ang isinagawang pag-atake ng Estados Unidos sa Houthis ng Yemen. Nananawagan ito na ihinto ang ginagawa ng United States of America. Ayon naman sa ulat ng Reuters, kahit na marami ngayon ang mga bumabati ko sa ginawang pag-atake ng Amerika, nangako pa rin ito na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pag-atake sa Houthis ng Yemen hanggang sa ang Houthis ay huminto rin sa kanilang pag-aatake sa mga barko na dumadaan sa Gulf of Aden at sa Red Sea. At kung inyong narinig ang balita kahapon mga kaibigan, matapos ang isinagawang pag-atake ng Amerika, nagsagawa rin pala ng missile strike ang Houthis. Ayon mga kaibigan sa IDF, ang naturang missile strike ng Houthi, target pala sana nito ay ang Israel. Kaya lang, pumalya ito at ang kanilang missiles ay nalaglag sa Sinai Peninsula ng Ehipto. Paano kaya kung ang missiles ng Houthi ay nalaglag sa lupain ng Saudi Arabia? Siguradong napakalaking gulo nito mga kaibigan, sapagat ang Saudi Arabia at Houthi ay hindi maganda ang relasyon. Noong kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at Hezbollah, sumasali sa pag-atake ang Houthis. Tumitira ito ng kanilang mga drones, rockets, missiles papuntang Israel. Bagay na kinukundina ng Saudi Arabia. Sapagat ayon sa Saudi Arabia, ang rocket, drones at missiles ng Houthi ay dumadaan sa kanilang airspace. Paano kung ito ay pumalya at malaglag sa kanilang lupain at magdulot ng pinsala? At nangyari na nga ito, kaso lang hindi sa Saudi Arabia kundi sa Ehipto. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang sinasabi ang gobyerno ng Ehipto tungkol sa insidente. Nagsalita rin ang Russia mga kaibigan sa isinagawang pag-atake ng Amerika sa Houthis ng Yemen. Ayon sa Russia,
kailangan daw ihinto ng Amerika ang kanilang ginagawang pag-atake sa Houthis ng Yemen. Hinihimok ng Russia na mag-usap ang Amerika at pamunuan ng Houthis. At ito pa mga kaibigan, maging ang Iran nag-warning na rin sa Amerika. Kung ang nais mga kaibigan ng Russia ay magkausap ang Amerika at Houthi, iba naman ang sinasabi ng Iran. Paghihiganti naman ang nais ng Iran. Samantala mga kaibigan, sa babala ng United States of America na kanilang ipagpapatuloy ang pag-atake sa Houthis hanggang sa huminto raw ang Houthis sa kanilang pang-aatake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Pero ayon sa Houthis mga kaibigan, hindi raw sila patitinag sa babala ng Amerika. Patuloy pa raw sila na magsasagawa ng pag-atake sa mga barko na dumadaan sa kanilang karagatan, lalong-lalo na sa mga barko na may kinalaman sa Israel, papasok o palabas. Nangako pa ang Houthi mga kaibigan na maghihiganti sila sa United States of America. Isasama rin daw nila ang United Kingdom dahil magkasama raw ang United Kingdom at United States of America sa ginagawang pag-atake nito sa Houthis. Naglabas naman ng pahayag ang leader ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi. Sinabi nito mga kaibigan na ang isinagawang airstrike ng Amerika ay isa raw war crime. At dagdag pa ng leader ng Houthi na kanila na raw tatargetin maging ang mga barko ng United States of America na dadaan sa kanilang karagatan hanggang sa huminto rin daw ang Amerika sa pag-aatake sa kanila. Ito ang kanyang sinabi, quote and quote, "If they continue their aggression, we will continue the escalation." Lingid sa kaalaman ng karamihan, matindi pala ang bakbakan na nangyari kahapon sa pagitan ng Amerika at ng Houthi sapagat sinabi mismo ng Houthi spokesperson mga kaibigan na nagsagawa pala sila ng ballistic missiles attack at ng drone attack sa US aircraft carrier USS Harry S. Truman. Pero walang ebidensya na ibinigay ang Houthis kung meron bang damage na nangyari sa US aircraft na tinira ng kanilang ballistic missiles at drones. Kinumpirma naman ng Amerika na ang Houthis ay talagang nagpalipad ng kanilang mga drones. Pero ayon sa US military, lahat ng ito ay pinabagsak bago pa makarating sa kanilang US aircraft. Ayon naman sa US Secretary of State Marco Rubio, hindi raw makakagawa ang Houthis ng ganitong pag-atake kung wala raw itong basbas at walang suporta na nagmumula sa Iran. Nako, talagang napakainit ng sitwasyon ngayon mga kaibigan sa pagitan ng United States of America at ng Iran at sa Middle East. At mga kababayan, abangan lamang ang mga susunod at pinakabagong update sa pagitan ng United States of America, ng Iran, ng Houthis, Israel, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!